City laban kay Pastor Apollo Medyo nagde-delay po yung aking pagpasensyahan nyo na po. Mahina ata signal, pero tuloy po. Kibuloy. Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Kibuloy? Cheryl, itinuturing ng pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Ayan na yung Kingdom, no? Ako po nagpapasalamat ulit yung nakikita ko yung Kingdom, ha? Kami po yung nabigyan ng pagkakataon makapasok dyan. Eto po, ayan, ha? Alam mo, sa aking obserbasyon, ang mga miyembro po ng KOJC ay bagamat hindi ko sila pusong nakilala ng malalim, kasi mga ilang araw ko lang naman silang nakikita. Hindi ko po sila matagal na naging kaibigan. Babago po lang silang kakilala. Teka, alisin natin yung iba rin. Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok. Pero sa akin, nakikita nyo, pinapasok ko. Sa aking pagkakilala sa kanila, in my observation, hindi po sila violenteng tao. Alam nyo po, pag makikita nyo sila, ito po ay very obvious. Pag pumunta kayo ng KOJC at pumunta rin kayo ng SMNI, very, very friendly po ang mga tao. Ito po, hindi ko sila binobola. Kasi marami na po rin tayong napasok na mga ganyang mga channel. Marami rin na tayong napasok na mga kumpanya. Bagamat yung kanilang parte ng reliyon, hindi ako kanilang kabahagi, hindi ako naniniwala sa kanilang ibang pinaniniwalaan, pero nirerespeto ko sila. Pero alam nyo, meron silang prutas Merong prutas. Hindi yung, alam mo minsan nakakaano sa isang tao, pagka salita sila ng salita ng tungkol sa Diyos, pero yung gawa nila medyo malabo, di ba? Ito, nakikita ko sa kanila, talagang very friendly sila, maasikaso sila. In short, no, I know you understand kung anong ibig ko sabihin. Napakamapayapa nila, willing sila lahat gawin para pagsilbihan, para maging maayos ang lahat ng bagay. Kitang-kita mo yung prutas sa kanila. Wala akong nakitang mayabang. Kaya nga pag nakikita ko yung mga tao doon, sabi ko, paano nila natagalan ito si Mike Abe na di umano ay mayabang. Sabi ko, pag ikaw pa naman ay niyabangan mo pa yung mga ganitong tao na super friendly, may diferensya ka na sa utak. No, ito po hindi ko po kayo binobola, hindi po ako sumisipsip sa kanila. Kayo, pagka kayo mabibigyan ng pagkakataon, mabisita nyo kay OJC o ang SMNI, masasabi nyo, totoo yung sinasabi ni Coach Oli. Hindi siya nang bobola, hindi siya sumisipsip. Marami na pong nagsasabi niyan. At napatunayan ko sa sarili ko. Salutain nyo, meron kayong prutas. Madong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So the Pastor Kibuloy, hindi mo natin nakita, sir. Nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy, we don't have any information as to his whereabouts at this time. April 1,
Nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawit dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. 3 sa kanila hawak na ng NBI. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order, March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw na mga akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant, lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Kibuloy. Bailable naman ang 2 kaso. May piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Ayon sa Korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Baines, Lord, maraming salamat po. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang 3 sa Yeah, akusado sumuko na sa yung kasong iba, child ah. abuse. Sumuko na at sila po ay nagpiyansa. Alam niyo po, I still believe itong nagiging problema ni Pastor Kibuloy ay political in nature. Kasi kita nyo, bigla-bigla na lang, itong mga kasong ito ay biglang nabuhay. Wala naman to dati. Sabi nga yung isang kaso dyan, 2011 pa. Hindi tumatakbo. At hindi lang yung panahon ni PRRD, ha. Biglang nabuhay ngayon. At paulit-ulit kong itatanong ko sa inyo. Tingin nyo kaya may kaso si Pastor Kibuloy ngayon, bubuhayin ang kaso ni Pastor Kibuloy ngayon kung binabanatan niya si Tatay Digong at mga Duterte? Palagay nyo ba, kayo nang sumagot, kayo mga ensimada, palagay nyo ba sususpinhin at tatanggalan ng prangkisang SMNI kung binabanatan ng SMNI si Tatay Digong at ang Duterte? This is obviously is political in nature. Ang bilis may probable cause agad. Diba? Ganyan po katindi. Ito yung sadyang panggigipit sa aking opinion kay Pastor Kibuloy para siya ay tumahimik at para tumahimik ang SMNI at hindi na magkaroon ng plataforma si Tatay Digong. This is an attack, hindi lang kay Pastor Kibuloy. Ang direct attack nito si BP Sara para humina si BP Sara. Collateral damage lang si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong at ang mga Duterte. But this is directly, in my opinion, para kay Sara. Kaya kawawa po eh. Hindi po to sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil ako'y naniniwala sa kanilang reliyon o wala siyang nagagawang mali. Hindi po yun ang usapan dito. Ang usapan dito, it is very, very obvious. Kita nyo, binuhay agad yung kaso. Bigla-bigla na lang, ang dami naman agad. Nga dati wala na nga yan. Ewan ko kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya alam nyo, nakakatakot eh. Pag ikaw talaga pinag-initan, kung ano-anong bubulat-latin sa'yo. Tapos ka dyan, pinag-initan si Pastor Kibuloy dyan. Tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Gusto Police. lang ipahiya yan. Pumunta ka dyan para magpiyansa. Magkano lang yan? Kaya naman piyansa niya. Pero syempre, pagdating mo dyan, kailangan pipicturean ka ng media, ipapahiya ka. Ang mainstream media, active na active, pagkasiraan ni Pastor Kibuloy. Tapos hindi nila pinick up yung mga sinasabi ni Baste Duterte na laban sa droga. Paglaban sa droga, tahimik sila. Pag maganda sinasabi ng SMNI, tahimik sila. Pero pagkasiraan ng SMNI at kasiraan ng Pastor Kibuloy, sige balita sila. Yan ang warrant of arrest order ng Korte. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kami kinikilingan, ma'am, kung prominente ba na siyang tao. Ayan po, maliwanag na doon. Sana kayong, ikaw Mike Abe, or kung sino man, ikaw Castro, ikaw Iberos, o kung sino-sino man dyan na sinasabi, hindi ko alam kung sinabi to ni Ontiveros, no? Pero narinig ko to kay Mike Abe at kay Castro.
Parang wala atang ginagawa yung Davao Police. Bakit nakakapagtaka naman ata at hindi mahuli-huli si Pastor Kibuloy? Ayan, nakita niyo po sinearch yung Kingdom. Ha? Huwag niyo pong sisihin yung Davao Police or kahit sino pa mang police, huwag niyo sisihin. Kasi hindi rin naman po madali manghuli. Si DJ Bantag nga hindi pa rin mahuli eh. Tapos gusto nyo, mahuli agad si Pastor Kibuloy. Oh, tapos magagalit kayo sa Davao Police. Hindi, kaya pinakita, pumasok. Ano magagawa kung wala doon? Huwag kayong adelantado kayo eh. Oh. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant-at-Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Ilang na ang masasayang araw ng pastor. Ito naman si Risa. Bilang na ang masasayang araw ni Pastor. Nadinig ko na yan eh. Bilang na ang araw nyo, mga smuggler. Di ba sinabi ni Marcos yan? Oh, your days are numbered. Sinabi din ni Tambaluslos yan. Oh, bilang na ang oras nyo, bilang na ang araw nyo, bilang na oras nyo. Oh, may nahuli bang smuggler? May naimbestigahan bang smuggler? Ito naman to si Risa, pasok ng pasok. Alam nyo po, ganito po yan. Mawawalan na po kasi siya ng papel. Dahil siyempre, nasampahan na ng kaso. Okay, may arrest warrant na nga. So, ibig sabihin, hindi na dapat pag-usapan yan sa Senado. Eh di ba pinapatawag nga yan sa Senado at pinakukontempt pa. Pinahuhuli yan ni Senator Risa. Ito si Risa Ontiveros. Para in aid of legislation, maimbestigahan daw si Pastor Kibuloy. Eh paano yan may kaso na? So hindi na pwedeng imbestigahan ng Senado. May etchepueras siya. Eh, hindi na naman siya makakapag-grandstanding. Hindi siya makakapagbasa at epal-epal dyan sa Senado. Hindi po ba? O anong mangyayari? Wala siya. O, nasa korte na po yan. So kung ako sa'yo, Risa, tumahimik ka na rin. Hindi mo na siya maiimbitahan sa Senado. May kaso na eh. Itigil nyo na yan in aid of legislation, in aid of legislation. Hayaan natin ang korte magdesisyon kung may kasalanan si Pastor Kibuloy o wala. Nakakapagtaka lang. Biglang napag-initan si Pastor Kibuloy na dati naman ay hindi. 2011 pa, dati pa ha. Baka sasabihin, panahon ni Duterte. Hindi po, bago pa panahon ni Duterte, hindi na po lumalakad ang kanyang kaso. Dati na po yan. Ibig sabihin, mahina talaga ebidensya. Ibig sabihin, fabricated, gawa-gawa, kaya hindi tumatakbo ang kaso ni Pastor Kibuloy. Eh ngayon, bigla-bigla na lang. Di ba? Anong iisipin ng tao? Can you blame the people na this is political in nature? Ito'y ginigipit lang si Pastor Kibuloy dahil kaibigan niya ang Duterte. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Para doon sa mga nagtatanong, bakit sinasama niyo si BP Sara? Hindi po namin sinasabihan si Sara kung anong gagawin or hindi gagawin. In my opinion, doon lang talaga magtatagumpay itong ating mga reklamo. Hindi ko sinasabing kung anong gagawin ni Sara. Pero ako naniniwala ako kahit lumabas yung video na yan, walang mangyayari dyan. Kahit lumabas yung sa PDEA na yan, walang mangyayari. Yes, may ebidensya. Ano magiging bottom line? Parehas. Makakapal na mukha ng mga yan eh. Wala din. Diba? Pero kahit wala yung video na yan, kahit wala yung sa PDEA na yan, pag nagsalita si BP Sara, guaranteed yan. May mangyayari. Naintindihan nyo na? So, hindi po may kinakampihan ako kung totoo yung video o hindi totoo yung video. Hindi po yun ang issue. Ang sa akin lang, ang opinion ko, ang talagang tagumpay ay nasa paggalaw ni BP Sara.